ang kriminal takot. Hindi po pwede kasi ang kriminal masiga sa'yo eh. Hindi pwede. Hindi pwede ang kriminal nakabarong din. Hindi pwede. Kailangan ang kriminal, alam niyang kriminal siya. Hindi dapat ang kriminal, ang pakiramdam niya, mas congressman din ako. Nukala niyo pa rin yung death penalty. Opo. Ang kailangan po kasi baguhin natin yung konstitusyon. Kasi kailangan mailagay yan sa konstitusyon. Tsaka umalis na tayo dun sa mga treaty natin. Ang dami natin pinirmahan na treaty kasi nakakakuha tayo ng kung ano man sa EU. Kasi paandar ng EU yan eh, nang wala tayong death penalty eh. Kaya dapat, marami po tayo dapat balangkasin dito sa atin. Hindi po pwedeng wala tayong death penalty. Kailangan meron po tayo. Hindi po pwede na ako, hindi ko naman gustong may mamatay ha. Kasi ako po ay makajus din naman po tayo lahat. Ang buhay ng tao, precious yan. Pero dapat, bumalik pa rin tayo sa eye for an eye, tooth for a tooth. Kung ano yung ginawa mo, yan ang kailangan bumalik sa'yo. Hindi po pwede na pumatay ka ng tao, ikaw pa dito lang sa Pilipinas na ikaw pa ang pupuntahan, ikaw pa ang kakausapin ng mga social worker. Minsan hindi na ako makapaniwala eh. Ano ba ito? Hindi, imbis yung biktima ang asikasuhin natin, ang bibigyan natin, ang atensyon natin na doon sa kriminal, ay pambihira. Talagang baliw na talaga. Yung sa juvenile law ni Pangilinan, ano pong edad para sa inyong dapat may pananagutan na? Ang gusto ko talaga 10. Kasi yan ang para sa akin alam mo na yung mali at tama. Kasi nung 10 naliligaw na tayo, Brad. Alam naman natin lahat yan. Di ba? So ibig sabihin, pag naliligaw ka na, alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung kiss, alam mo na yung holding hand. Pamihira naman, di ba? Pero siyempre, ang gusto nila ugnay tayo sa mga bansa na may ganyang batas, 12 years old. Yung nasa ibang bansa kasi 12 years old eh. Si Kadante naman, ang gusto niya, may discernment. Dapat. Yung sa akin kasi naman, pag doon tayo sa may discernment, ang tagal ng trial niyan. Oo, kasi patutunayan mo pa. Hindi, para sa akin kasi pagka gumawa ka niyan, shoot ka muna. Sumot ka muna, kasi naranasan ko pare eh. Hindi naman ako nagsasalita dahil hindi ko naranasan. Hindi, nagsasalita ako kasi naramdaman ko yan. Nung na-shoot ako, talagang may realidad ka eh. Pag nakarating ka na sa kulungan at nakita mo na ang kulungan, automatic, doon papasok sa'yo, gusto kong magbago. Lalo na. Kaya lang, Sen, alam naman natin ang sitwasyon ng kulungan natin. Bilang ex-convict, sa tingin niyo po ba, mare-reform itong mga makukulong o lalo lang magiging tarantado? Nung pumasok kasi ako sa Bilibid, ang inabutan ko talaga doon, magulo. Pero nung nandun po tayo, nagtayo tayo ng therapeutic center sa loob para sa mga drug addict, sa mga drug offenders. Marami din po tayong ginawa doon eh. Sa loob, hindi naman po tayo nagpalaki lang nung anuman doon. Opo. So, ibig ko pong sabihin, kapag juvenile ang pinag-usapan natin, dapat may juvenile detention center tayo. Huwag nating dalhin doon. Huwag silang isama doon sa mga hardcore. Pero dapat nakikita nila. Kumbaga, ito yung juvenile detention center, ito yung New Bilibid. Nakikita mo ang pupuntahan mo kapag hindi ka pa nagbago. Kasi eye-opener din ng Muntinlupa eh. Pag nakita mo din ng Muntinlupa na nung panahon kasi ni Digong, ang maganda nung panahon ni Digong, kasi nung panahon ko talagang kalaban ko dyan, yung mga drug pusher eh. Yan, mga drug lord. Yan ang mga nakalaban po natin dyan sa loob. Nung panahon naman ni Digong, nalinis niyan eh. Nalinis yan eh. Gumanda ang takbo ng Bilibid eh. Sana, magkaroon tayo ng ganong klase uli na pamunuan na ang kriminal takot. Hindi po pwede kasi ang kriminal masiga sa'yo eh. Hindi pwede. Hindi pwede ang kriminal nakabarong din. Hindi pwede. Kailangan ang kriminal, alam niyang kriminal siya. Hindi dapat ang kriminal, ang pakiramdam niya, mas congressman din ako. Hindi pwede. Sir Liso,